ang mga sinabi ni Christy Fermin laban kay Bea Alonzo kaya siya kinasuhan ng cyber libel. Hindi na nga nakatiis ang kapuso actress na si Bea Alonzo sa mga tirada at paninirang puri sa kanya ng veteranang entertainment columnist at showbiz reporter na si Christy Fermin. Para matigil na ang pagsasalita nito ng mga kasinungalingan laban sa kanya, nagdesisyon si Bea kasama ang kanyang manager na si Shirley Kwan at abogado na si Attorney Joey Garcia na sampahan ng cyber libel case ang kolumnista at dawit sa reklamong ito ang mga kasamahan niya sa online program nila na Showbiz Now na sa YouTube na sina Romel Villamor na mas kilala sa pangalang Romel Chica at Wendell Alvarez. Ginawa ni Bea ang formal na pagsasampa ng kasong cyber libel sa mga reporters noong May 2, 2024 sa Quezon City Prosecutor's Office. Ayon sa abogado ni Bea, biktima ang aktres ng false, malicious, and damaging information mula sa isang taong nagpanggap na malapit sa kanya. Ito naman ang ginawang paksa sa online show ni Christy Fermin kahit wala itong basehan. At dumagdag pa ang sunod-sunod na pang-iinsulto nito sa aktres. Tinawag din ni Attorney Joey Garcia na negative sensationalism ang ginawa ni Christy para makakuha ng mataas na views sa online streaming platform at pinagkakitaan ito sa maling paraan. Giit pa niya na walang effort kahit kailan o hakbang na ginawa si Christy at mga staff nito upang kunin ang panig ni Bea sa mga pinag-usapan nilang paksa. Kinabukasan naman, May 3, ay unang narinig ang pahayag ni Christy Fermin sa kasong isinampa ni Bea laban sa kanya at mga kasama. Ginawa niya ito sa kanyang programang Christy Ferminute na mapapanood sa 1PH Cable TV at mapapakinggan sa radio station na 92.3 True FM. Doon niya sinabi na hindi pa niya alam ang nilalaman ng reklamo ni Bea laban sa kanya. Pero malayo ang magiging takbo ng kasong iyon dahil may mga sinumpaang salaysay na ipapasa ang bawat kampo sa korte. Idiniin niya na hindi niya ginamit ang aktres para lang sa mataas na views, maging sa kikitain ng kanyang programa. Public figures ang mga sangkot sa balitang ginagawa nila, mapapositibo man o negatibo ito. We will see you in court ang mensahe nito sa aktres. Giit pa ng kolumnista, ang mga videos noong April 1 hanggang October 2022, December 28, 2023, at January 27, 2024 ay tumatalakay sa mga achievements ni Bea at ang depensa niya rito laban sa mga nasabi ni Lolit Solis noon. Kung babalikan naman ang mga videos na in-upload sa channel ng Showbiz Now na mula January hanggang May 2024, mapapansin na 16 o 16 sa mga ito ay ginawang paksa si Bea Alonzo. Ilang mga araw bago matapos ang buwan ng January, tinalakay ni Christy, Romel at Wendell ang tungkol sa lugar kung saan gaganapin ang kasal ni Bea at Dominic Roque. May ilang lugar kasi ang pinagpipilian ng marami. Nahula nila ay magiging venue ng kanilang wedding. Italy, Spain o ang Beati Firma na farm ni Bea sa Zambales. Sinabi ni Christy na dahil mahal ang destination wedding abroad, baka sa farm na lang nila ito gawin. Sumunod naman dito ang balita tungkol sa hiwalayan ni Dominic at Bea na pinag-usapan ng buong entertainment community simula noong buwan ng February. Nagtataka kasi ang mga netizens sa magkaibang sagot nilang dalawa patungkol sa detalye ng kanilang kasal. Sabi ni Bea, wala pang petsa at hindi pa nagsisimula ang preparasyon para rito. Samantalang si Dominic naman ay sinabi na kung sino ang mga imbitado sa kasal. Pero hiling ni Christy na hindi mauwi ang engagement sa hiwalayan. Makalipas ang ilang araw ay nabanggit ng mga host ng SNN na isang politiko ang nagmamay-ari sa condo unit na tinutuluyan ni Dominic Roque. Kontrobersyal daw ang nasabing politiko at ayon sa sinasabing sources ni Christy, gusto di umano ni Bea na malaman kung ano ang pinagkakakitaan ni Dominic sa pamamagitan ng pag-iimbestiga. Napag-usapan din ang tungkol sa prenup na siyang sanhi kung bakit hiwalay na ang dalawa. Hinala ni Christy na untog si Bea sa katotohanan na lahat ng magiging gastos ay magmumula sa kanya. Ilang araw muli ang lumipas at sinabing may benefactor daw si Dominic na siya namang nabuking ni Bea.
Nadawit ang pangalan ng fashion designer na si Paul Cabral sa issue. Pero ayon kay Christie, boss-employee ang relasyon ng dalawa nang minsang magtrabaho si Dom sa kanya. Idagdag na rin ang paksa tungkol sa sexual orientation ni na Dom at Bea, kung saan matagal nang lumalabas. Natibo di umano ang aktres at Becky naman si Dom. Pero para kay Christie, sa tingin niya ay babaeng-babae si Bea. Sa pagsisimula ng bagong linggo, inumpisahan ni Christie ang pagtalakay sa politikong may-ari ng condo unit ni Dominic at kilala rin daw ni Bea ang taong ito. Pero matapos naman na ilabas ng dalawa ang kanilang joint statement, sinabi ni Christie na naghugas kamay ang aktres at ikinainis pa ang pangunguna ng mga reporters sa pagbabalita ng hiwalayan nila ni Dominic. Ani Christie, kung sinabi nila kaagad ito sa publiko, hindi na lalaki ang issue. Sinabi pa nito, sa kanya pala dapat yung pa-victim. Sad girl. Nabaliktad na ang mundo ni Bea Alonzo. At siya rin ang gumawa ng dahilan kung bakit. Napag-usapan din nila ang tungkol sa hiwalayang Bea at Gerald Anderson. At sinabing hindi naman pala nakaranas ng ghosting ang aktres sa previous breakup nito. Pareho raw silang ng ghost dahil kung lumalabas sina Gerald at Julia, ganoon din sina Bea at Dominic. Pero hindi binanggit ni Christie na nangyari ito noong November 2019 kung saan nagpunta sila ng Japan, kasama sina Khalil Ramos at Gabby Garcia. July 2019 nangyari ang kontrobersyal na hiwalayan ni na Bea at Gerald. At nang sumunod na buwan naman ay pinag-usapan ang tungkol sa pagbabalikan di umano ni na Bea at Dominic, maging ang pagkaumay ng mga netizens sa kwento nilang dalawa. Sa palagay kasi ni Christie, ay pinaglaruan lang nila ang publiko sa kanilang breakup. Naging paksari nila ang pagsisinungaling ni Bea na ginost siya ni Gerald noon, kaya nauwi sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Dumagdag pa ang alegasyon ng driver ni Bea sa kanya na pinaalis niya sa bahay ayon naman sa source ni Christie. Nariyan din ang bansag ng mga netizens kay Bea bilang reyna ng eklatera dahil hindi naman daw totoo na binura nito ang kanilang mga litrato ni Dominic sa social media, kundi ay itinago lang. Pero nanindigan si Christie sa opinyon niya kay Bea at sinabing bumaba ang premium nito magmula ng maungkat ang issue sa kanila ni Dominic Roque. Aniya, tanggapin po natin. Bumaba po talaga ang kanyang premium. Iba po talagang magtampo ang ating mga kababayan kapag meron silang nasilip na hindi kaaya-aya para hangaan ang artista. Bibitiw, babaklas. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pang pahayag na maririnig mula sa kampo ni Bea tungkol sa pagsagot ni Christie sa reklamong inihain nila sa kanya. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating paksa ngayon? Don't forget to comment below.